So ayan mga coders, welcome sa part 7 ng ating Laravel course, which is ang ating unang-unang Laravel course. So learning Laravel lang to, learning the basic. So natapos tayo kasi medyo mahaba na yung oras ng part 6 natin. So dito sa part 7, susubukan natin tapusin na yung views. Okay? So going back dito sa ating blog page, close na muna natin si Lorem, hindi na. Nakita niya na naglo-load siya pero wala naman siyang re-return. Yun ay dahil sa wala pa tayong ginagawa. So, kung babalik tayo kay blog controller and then pupunta tayo kay show. So, kita niyo mga coders, wala pa talaga. As in, wala pa siyang pinapakita. So, from now, since na-include na natin si di ba kanina, na-include na natin si blogs na table. Bago nga pala lahat, So, ang nakikita natin dito, balik tayo kay, So, makikita natin dito is parang pawang atin lang. Pawang kay Blogger1 lang. Okay, so let's try to create a new account. Logout muna tayo. Medyo na-miss ko to kanina, hindi ko na-explain, So, register. Then, Blogger2. So, this time, Blogger2 ang email. Then, password. Register. Okay. And then, let's proceed kay blog. So, kung makikita nyo mga counters, wala siyang laman kasi yung ginawa natin kanina na may relationship, dahil sa hindi siya ang creator nun, hindi siya ang author, at hindi nakita ang relationship niya doon, is walang pinapakita sa kanya. So, pag nag-create siya ng bago, copy natin dito. Let's say, blog I. And then, sige, maglagay tayo image. And gamitin natin ito. Then, yung content. And then, save natin. So, kung makikita yung mga coders, lumabas na yung kanyang So, nag-iisa lang yung kanyang blog post. And, lumabas na rin yung yung confirmation. At hindi niya nakikita yung blog post nung kabila dahil hindi niya pwedeng galawin yon. Pero pag naka-logout ka naman, pumunta ka kay blog, makikita mo lahat regardless kung sino yung creator. So, ayan, makikita ito. And this time, since more than 5 na, meron ng pagination na lumabas. So, next page, ayan. So, makikita nyo rin dahil sa hindi magkakapareho, merong mahaba image, merong maliit, merong walang image, hindi rin na siya nagkapantay-pantay. Which is, lang to, more on images lang to. Or more on layout lang, design. Okay? So, balik tayo sa code editor natin at ngayon, ipapakita na natin yung blog. So, mas preferred ko yung yung isa kong user kasi marami nang gawa. Oops. Login. Okay. Now, babalik tayo kay blog. Oops, mali. Blog. Okay. So, try natin i-edit itong blog post number 2. So, una, mag-view muna tayo. Gusto natin makita muna. Okay. So, gaya na sinabi ko, na-load na natin si blogs na model. So, pwede na natin siyang i-access. So, from here, simple lang ang gagawin natin. Blog is equals to blogs. Blog is equals to blogs model, and then find, and then $ID. And then, next is $data. And let's just say, actually, pwede tayo maglagay ng title dito eh. Title. Or, hindi na siguro. Yung blogs na lang. Blogs. May hindi na natin kailangan array. Recta na natin. Return. View. So, gagamitin natin yung view ni blog. So, meron na ba tayong view ni blog? Wala pa. So, gagawa pa tayo ng blog na view. Okay? View. Then, let's say, blog. Then, blog. Or,
mas shortcut or mas para one-liner na lang, ito na lang ang gamitin natin. Yan. Ngayon, kailangan natin gumawa ng bagong view sa loob ni blog. So, new file, view.dashboard.php. Okay. So, ang gagawin natin para kay view is simple lang. I-display lang naman natin yung yung blog post. Okay, so para kay view, ang ilalagay natin syempre, extend natin yung layout. Layouts dot main, and then yung section naman maglalagay tayo content at end section. Okay, so para dito simple lang naman ang ikakabit natin. Okay, so una, ito ang HTML element. And then, so maglalagay lang tayo ng condition dito na, for example, walang blog. So, if $blog equals to null, or pwede siguro is null, pero okay na rin siguro to, then, maglalagay tayo ng error message, which is invalid post ID. So, ibig sabihin, invalid yung ID yung pinadala mo. So, invalid blog na lang pala para mas malinis. And then, else. So, if hindi null, isa pang condition tayo ng if, if $blog feature image is not equal to empty. So, naalala nyo mga coders, kasi inallow natin yung nullable kay image. So, since inallow natin, may possibility na walang image. Gaya ng kanina, walang image. So, paste lang ako dito ng element. Tapos, at end if. At end if. Okay? So, para naman dito kay So, ayan. So, lagay na natin yung URL ng image. So, dapat dito storage images. And then, of course, yung yung blog feature image. So, kung meron siyang image, lalabas yan. Okay? And, of course, maglagay na rin tayo ng ng HTML element. So, dito na yon. And then, of course, maggawa na rin tayo ng isa pang div. Okay. So, ngayon, maglalagay tayo dito. I-access natin ulit. So, $blog title. And dito naman is $blog content. So, pag chinek natin ngayon, i-reload natin. Oops. Meron tayong error. Anong line to? 93. Ano kasi error? Double arrow. Kasi hindi naman siya array. Blog view not found. Anong pangalan ng ginawa natin? Oh, mali ang naming natin. So, i-rename ko lang siya. View.blade. Bakit that dashboard? Yan. So, reload. And then, another error. Unexpected end of file. So, sa view line 22. Kasi meron tayong wala pa tayong end if dito. At end if. Reload. Okay. So, kung nakikita nyo, escape niya to.
So, kaya pati yung mga pati yung mga HTML element, dinidisplay niya. So, para maiwasan yun, lagay natin to. Yan. So, para makuha natin pati yung So, ayan na yung HTML niya. Nailabas na natin. And, maglagay na rin tayo ng siguro okay na to. So, ayan mga coders, meron na rin, gumagana na rin yung view natin. Pero ito ay login lang. Pag nag-logout ako, and then pumunta ako kay blog, and then nag-read more ako, kailangan ko mag-login ngayon. So, para maging accessible siya sa atin kahit di tayo nakalogin, balik tayo kay controller at sa exemption, dagdag natin si show. Kasi show yung method o yung function na ginagamit natin, which is ito. So, dapat, kahit di na tayo nakalogin, dapat ma-read more pa natin yan. So, ayan, re-read more na natin siya. Kahit hindi tayo nakalogin. So, balik tayo kay blog. And then, check natin ulit. So, ayan. No need to login na. So, ayan. Okay. Ngayon, lalagin tayo ulit. Gamit si Blogger 1. Okay. At babalik tayo kay blog sa ating dashboard. So, kung napapansin niyo mga coders, yung dashboard natin, iba ang pinapakita ng blog pag nakalagin siya kapag hindi. Kasi nga, sa ating controller, kapag ikaw ay nakalagin sa index ni blog, kapag ikaw ay nakalagin, ang ipapakita niya is ito, which is yung dashboard. Pag hindi naman nakalagin, ang ipapakita niya is yung blog listing na para bang nasa homepage ka. Okay. So, next is edit naman. Oops, ano to? So, doon naman tayo kay edit. Ulit, try natin. View. Okay. Ngayon, kay edit naman tayo. So, kung napapansin nyo, ang URL ni edit is blog / yung ID nung yung ID nung i-edit natin is / yung word na edit. So, try natin, edit. So, ayan, empty pa rin siya kasi hindi pa natin nalalagyan. Pero kung titignan nyo, yung URL niya is, yun na nga, yung class, and then, or yung route natin, and then yung ID, and then the word edit. So, balik tayo dito, kay blog controller, and then hanapin natin si edit. Yan, so wala pang function or wala pang laman si edit from our blog controller. Ngayon, gagawin na natin siya. Ang next na gagawin natin ngayon is magra-run tayo ng query. So, actually, maraming paraan para ma-display ito. Pero ang pinakamabilis kasi, although pwede rin naman pwede rin naman tayo maglagay ng ganito. Hindi na natin gagawin yan. Kasi mas madali lang itong Papakita ko lang ha. Blog is equals to blogs where. So, maglalagay tayo ng where query, And then, sa where natin, ID is equals to $ID. And then, of course, since mag-edit tayo, kailangan yung author ID is equivalent kay login author. So, auth ID. Okay? So, ayan siya. And then, lalagyan natin ng get. Then, lagay na rin natin sa first. Although, isa lang naman makukuha natin. So, return muna natin si blog kung may nakuha siya. Then, check natin. So, meron siya nakuha. Pero si 7, hindi niya pag-aari. So, tignan natin kung ano mangyayari. So, wala. Wala siyang nakuha. Ibig sabihin, null yung laman. So, ibig sabihin, hindi niya pag-aari yun. Kasi nga, ang condition natin is kailangan same yung ID dun sa database and same yung author ID, which is hindi mo naman ID.
So, ang next na pwede natin gawin, if is null, tapos blog. So, saka tayo dito mag-redirect. Okay? So, return, redirect, blog, excuse me, with. So, ito yung error natin na wala pa kanina. Post, failed, and then cannot edit, invalid blog ID na lang lagay natin. So, meaning, kapag hindi mo pag-aari yun, ikaw ay mariredirect. Return. Dapat return to. Ikaw ay mariredirect kay blog. Ngayon, kay dashboard to, no? Ngayon, kung babalikan natin si dashboard, meron tayo sa bandang taas na if session post failed. So, pag may post failed na session, ilalabas niya yung error, which is, sa ito, cannot edit, invalid blog ID. So, kapag tinry natin ulit, i-edit si number 7, which is hindi natin pag-aari, reload, i-redirect tayo sa home, sa dashboard, at may nakalagay na ganyan. So, kaya kahit dayain natin na lagay natin dito is 7, yan, hindi siya pwede. And also, pwede rin naman na, mga ka-coders, pwede rin naman na ganito. Ang compare natin, if auth ID is not equals to, then blog author ID. Pero, yan, pwede rin naman yung ganyang if na statement. Pero kasi hindi na kinailangan, kasi nga, kasama na sa query natin yung author ID. So, kailangan match. Okay? So, try natin i-edit si blog post number 2. Okay. So, balik tayo kay controller na edit. So, since pwede na natin siyang i-edit, kailangan natin mag-load ng bagong view. Okay. So, maglo-load tayo ng bagong view. So, ang gagawin natin is, i-utilize natin si editor.php, which is yung ginawa natin kanina ito. So, title, balik tayo kay controller, magpapadala tayo ng data, title is equals to edit post. Okay? At ano pa ba ang kailangan? Nasaan ba si create? Balikan natin si create. Editor true. Ayan. Kailangan din natin to. Bakit kailangan natin si editor true? Kasi kung naalala niyo mga coders, sa main natin na view, kung babalikan natin yung natin layout, medyo ito. Kailangan naipasa si editor. At kung naipasa sa editor, saka lang i-load yung JavaScript na to na pang-editor. Okay? So, balik na tayo kay blog controller. And then, of course, kailangan natin i-load return view. Then, yung ating blog.editor, which is under directory blog editor.blade.php. And then, with, of course, $data. And then, yan, save. So, re-reload natin ngayon si edit. So, dapat meron na siyang ganyan. Pero wala pa siyang laman, di ba? So, ngayon, yun ang next na gagawin natin. Pupunta tayo uli kay editor.blade.php. So, kay editor.blade.php, sisimulan natin magkabit ulit. Okay? So, kung makikita natin dito sa card body, meron tayo ditong form, etc. Ito ay for creation. What if gusto natin gamitin din for updating? So, unang-una, paglagay tayo rito ng @isset muna. Iset. Kung nakaset siya, blog, feature image. Okay. So, kung merong nakaset na blog feature image, and maglagay na rin tayong if, $blog, feature image,
not equals to empty, then at end if and iset. So, gusto natin na kung merong feature image na naka-load na data coming from controller, ang gusto natin is ilabas tong image. Iyan ay kung hindi empty si image. So, para magawa yun, let's just put some HTML yan. And then, of course, yung location, which is storage, images, and of course, ito. Okay. Now, so ito yung URL natin, no? Yung action natin. Ito yung default, which is blog, going to blog. Pero, ngayon, magpapakita ako ng one-liner na possible na if existing yung value, i-display niya, else empty i-display niya. So, /. So, URL niya is blog. Ngayon, kung merong pinadalang blog ID, if may pinadalang blog ID, ilabas yung blog ID. Pag wala, itong empty string na lang. Okay? So, ganun lang. Excuse me. So, ganun lang kasimple yan. At, ano pa ba? Sa form naman, kasi naka-post talk, kailangan maging put. So ang pwede natin gawin at iset, then $blog ID, then lalagay natin ang at method. Then, ang method na gagamitin is put para maging update siya. Then, add na natin si iset. Okay? And also, dito naman, sa title. So, wala pang value, di ba? Again, one-liner natin. Kung meron siyang blog title, i-display niya. Else, empty lang i-display niya. So, ganun na rin ang gagawin natin sa saan ba? Ganun na rin ang gagawin natin dito kay content. Saan na yan? Dito. So, may text area din. Simple lang din. So, $blog, content, else, pag wala, empty. Okay? So, reload natin ngayon si browser. Blog. So, walang lumabas. So, i-verify natin ngayon, balik muna tayo kay blog. Sino ba yung may picture na to? Edit natin. Si 5 ba? Si 5 na lang. So, ganda. Edit natin si 5. So, ayan. So, walang lumalabas. Bakit? Ngayon, babalikan natin si controller. Titignan natin yung variables. Nasaan na si controller? Ayun. So, wala siyang pinadalang blog na data. So, kailangan natin yan. Ngayon, re-reload natin. So, ayan mga ka-coders, lumabas na yung image niya, yung title, and yung content. Okay, so, lakayan natin to, i-bold natin, and then, i-quote natin ganyan. Wag na. Ganyan na lang. Tapos, enter. And then, bago natin i-save, i-double check muna natin ang ating editor blade, So, again, kung merong feature image, lalabas yan. Kung wala, hindi siya lalabas. Ngayon, titignan natin yung form, Inspect element tayo. So, kung makikita nyo, yung URL, yung action ng form natin is going to blog. And then may space, which is mali. So, balikan natin. Ito, burahin natin. I-reload natin ngayon. So, ayan, tama na. Multi-part, tama na.
So, kung makikita nyo, ito yung ano natin, no, token, no? And then, of course, yung method, put. So, ayan. Ngayon, double check natin yung create kung nagkaroon tayo ng error. Create new. So, kung nakikita nyo mga coders, wala ring error. So, basically, yung editor natin, pwede natin siya magamit both, pang create or pang edit nang hindi na problema. Okay, so, let's say, i-edit ko si number 6. And then, since may kita ko dito kung ano yung ID, edit attribute natin, gusto ko i-edit si 7. So, lahat ng gagawin ko mapupunta kay 7. But, dahil nga sa, so, save natin. So, kung makikita nyo, wala pa pala tayong functionality kay update. So, balik tayo kay controller. Then, balik tayo kay update. So, dito kay update, since nakita natin na pwede natin palitan yung, sa HTML pa lang, or kahit sa URL lang, so, kailangan din natin i-prevent na ma-access ng iba yung, yung update. So, para magawa natin yun, balik muna tayo dito kay store. So, kukopyahin natin si validate. And then, yan, reload natin. Dapat pumasok. Yan, pumasok. And then, of course, after ni validate, maglalagay tayo ng query. $blog is equals to, actually, ito lang din yun. Ito. Okay. Ngayon, ang pwede natin gawin is gagaya nung nandito, if is null, i-redirect natin. So, dapat dito, pag nireload natin, dahil hindi natin pag-aari yan, ma-redirect tayo sa dashboard, which is yun na ang nangyari. So, kahit i-edit ko yung kahit i-edit natin dito, hindi naman pa rin ganun niya kadaling papalitan yung hindi niya pag-aari. So, try natin save ulit. See? So, ayan. Balik tayo kay edit ngayon. So, confirm na somehow hindi niya may edit yung hindi niya pag-aari. And of course, may validation tayo. So, burahin natin to. Or magpadala tayo ng hindi valid na image. So, ayan. Lalabas yung validation natin. Kasi ito yon. So, ano pa ba yung kakopy natin? Okay. Ngayon, pwede rin natin i-copy yung ibang bagay. So, mga ka-coders, kung mapapansin nyo, may instance na tayo ng blog rito, which is nag-query na tayo where. So, basically, ang pwede natin gawin ngayon is through this, i-access na natin. Dito na natin palitan yung request, input, title, then blog, content equals to request, input, content. And then, siguro sa feature image tayo. So, sa feature image, kukopyahin lang din natin to. Saan na yung ito. Okay. Tapos punta tayo kay update. And then, lagay natin dito. So, kinapi lang natin yung yung code natin kay store. Itong kay store na ito store, function is store, and then feature image. Okay. So, update. Ngayon, since pag meron yan, ipuput file lang din natin. And then, kasi ang gagawin natin yung feature image na rito is false. Okay. Para pagdating dito, if hindi false si feature image, if false is not equals to, medyo strict tayo. And then, ang gagawin natin is $blog feature image is equals to $feature image. Yan. So, pag meron kang in-upload, i-update niya. Okay?
And then, save natin. $blog. Save. Okay. So, and then return. $, or redirect na lang. Again, kay blog. And with, of course, yung post save. Ibig sabihin, successful yung pagkakasave. And then, blog. Tapos, $, as being updated. Okay. So, bago pala tayo mag-proceed, kung nakita nyo dito, magsisave siya ng bagong file. Pero hindi niya di-delete yung, yung existing file. So, ang gusto natin is i-delete siya. So, storage, and then, delete, and then, public, images, and then, so, nasa na yun? Okay. Okay. So, $, blog, feature image. Okay. Ngayon, magkaka-error to kasi, mga ka-coders, hindi pa nagde-declare si blog. Nandito siya sa baba. So, ang pwede natin gawin, uunahin natin si blog query bago tayo mag-process ng image natin. So, ang mangyayari nito, pag meron kang feature image, i-delete yung previous feature image mo at saka i-upload yung panibagong feature image mo. So, let's see. Currently, itong 500 by 500. So, block 6 updated. Then, so, block 6 updated. And then, gawin natin siyang pahaba. And then, i-bold natin to. And, let's see. So, ayan mga coders, block 6 updated. So, na-update yung title. Pag vinew na natin siya, hindi na yung 500 by 500 yung image niya. And nakikita natin dito na naka-bold na yung ang first paragraph ng natin. Or first sentence ng natin ng blog. So, na-update na rin siya ng tama. Okay, so gumagana na rin ang update natin. So, last but not the least is yung delete. So, balik tayo kay dashboard.blade. So, ginawa natin kanina itong delete, kailangan dito kasi method delete. So, ibabato niya yan kay controller na destroy. Okay? So, para kay controller na destroy, simple lang din ang gagawin natin. Copyin lang din natin yung ginawa natin kanina, which is ito. Then, dito. So, again, ang gagawin lang nito ay simple lang. I-check niya kung existing yung blog na yon at kung yung blog na yon, ikaw ang may-ari. Kung ikaw ang may-ari, magpuproceed ka. Kung hindi, i-redirect ka sa homepage. So, try natin ha. Try natin mag-delete. Pero ang di-delete natin is 7. Delete. So, pasukin natin yan. Hindi pa rin pala gagana yun kasi mga coders. Kailangan nga palang method is delete. So, again, di-delete natin and inspect element tayo. So, 7. So, try natin i-delete. So, ayun, cannot edit, invalid blog ID. Okay. Ngayon, what if, for example, valid naman. So, next na gagawin natin is if $blog, assuming na nakalusot tayo rito, ibig sabihin, meron tayong blog at pag-aari natin yon. So, check muna natin kung may laman yung feature image. Although normally mga coders, hindi tayo nagdi-delete, normally, soft delete lang tayo kahit sa mga files. Kasi minsan kailangan siyang i-retrieve. Pag dinelete mo na siya,
wala ka ng access, hindi mo na mariretrieve. Public images $blog, then feature image. So, ito ang gagawin ito mga coders, no? Pag meron kang feature image, i-delete muna niya yung feature image. Okay? And then, saka natin siya i-delete, delete. So, ganyan lang kasimple. And then, return natin siya ulit. Return, redirect, okay? Blog, with, post, save, blog, version blog, title, as being deleted. Okay, let's try. So, let's try to delete number 6. So, ayan mga coders, nabura na siya. So, try to delete number 5. So, ngayon ko lang napansin, wala yung pagination dito. Dapat meron din yan. So, ayan mga coders, So, meron na tayong working na create, meron tayong working na edit. So, palitan natin to edit post 400 para lang makita na i-edit siya. Then, lagyan na natin siya ng image. Open. Then, ito na naman ang i-ano natin. Bold, save. So, pag binili na natin si 400, so, meron na tayong working na crude, Meron tayong create, meron tayong update, and of course, delete. Ito. So, meron tayong working delete. So, sa next part ng ating course, mga ka-coders, is i-finalize na natin yung Laravel na ginawa natin. Peace.